Jordan Heading hindi pa din makapaniwala dahil tinrade nga siya ng Converge Fiber Xers para kay Mikey Williams. Tinaksil nga ba talaga siya ng Converge at ginamit para makuha nga ang gusto nila na si Mikey Williams? At Calvin Abueva, saglit lang daw ang pag-stay sa NP at dilipat din daw siya sa Barangay Ginebra sa susunod na conference dahil yun daw ang pangarap ni Abueva sa team. Sino naman ang magiging kapalit niya mga ka-Sports? Medyo madami nga ang nagulat sa trade sa kamakailan lang dito sa Converge at TNT dahil nga sa ginawang trade nila. Hindi nga ina-expect ng karamihan na maiti-trade nga itong si Jordan Heading after nga niyang pumirma ng ilang years na kontrata dito sa Converge. Nakuha nga siya ng Converge dahil kinakailangan nga nila ng isang legit shooter dito sa koponan nga nila. Kaya gumawa nga ng paraan itong governor ng Converge na makuha nga ito si Jordan Heading sa kabilang liga. Pero dahil nga sa sunod-sunod na nangyari na problema dito sa TNT at tina-target nga nila na makakuha nga ng Grand Slam ngayong Filipino Cup, gumagawa nga sila ng paraan para makakuha nga ng legit point guard or shooting guard na magiging scorer nga nila. Nasabayan pa nga sila ng malas mga ka-Sports dahil itong si Reynam Batak na inaasahan nga nila ay na-injured pa. Isama pa nga natin dyan itong si Jason Castro na hanggang ngayon nga ay nagre-recover pa din. Kaya nga walang main scorer ngayon ang TNT. Saktong-sakto nga dahil nasa trading list pa nga rin itong si Mikey Williams at nasa kanila pa nga rin ang rights nito. Naisipan nga nila na i-trade nga or i-offer nga ito sa Converge Fiber Xers para makuha nga itong si Jordan Heading na healthy at inaasahan nga nila na maging shooter nga nila dito. Saktong-sakto nga yan sa system na pinapatakbo nga nila dito. Nanghihinaya nga lang itong si Jordan Heading dahil napamahal na nga siya ng gusto dito sa Converge Fiber Xers, lalong-lalo na sa management dahil naging all out nga ito sa kanya. Kaya laking gulat niya kung bakit nga siya na-trade dito papuntang TNT. Okay naman daw ang samahan nga nila dito, lalong-lalo na ni Governor Pineda. Kaya hindi nga daw maiwasang madismayan ng husto nito ni Jordan Heading sa inasta nga dito ng Converge Fiber Xers na parang binaliwala nga lang yung serbisyo at napag-usapan nila nung una. Kaya nga napabalik siya dito sa Pilipinas. Maganda kasi yung offer na binigay sa kanya dito ng Converge Fiber Xers. Tapos bigla-bigla na lang ay gano'n na nga lang ang nangyari. Mag-trade pala siya dito sa TNT. Kumbaga naging bait nga lang pala siya para tuluyan nga makuha itong si Mikey Williams papunta dito sa kanilang kupunan. Pero sa palagay nyo ba mga ka-Sports, fair trade ba ang nangyari na Jordan Heading to Mikey Williams? At win-win kaya both teams sa makukuha nilang mga players? Mag-comment lang kayo sa baba. Sa second topic naman natin mga ka-Sports ay tungkol naman dito kay Calvin Abueva. Hindi nakakagulat-gulat na matitrade pa nga rin itong si Calvin Abueva papunta sa kabilang kupunan na Northport Batang Pier, lalong-lalo na kay Will Navarro. Nagpaparamdam na ng araw talaga ng gusto na maititrade na nga si Navarro dahil nagiging consistent na ang laruan nito at kumbaga hinog na nga siya mga ka-Sports. Tapos itong si Calvin Abueva ay may mga anger issue pa nga rin dito talaga kapag ka naglalaro siya. Yan pa naman nga yung iniiwasan na mangyari nga ni Al Francis Chua, yung governor ng SMC, yung magkaroon nga ng away or madadawit nga ulit siya. Pero up to now ay patuloy pa nga rin itong nadadawit or na-involve sa mga gulo. Hindi na nga bago yung mga ganyang trade mga ka-Sports. Yung isang veteran tapos iti-trade nga sa isang rookie. Ngumang tutugin na nga yung mga ka-Sports. Pero kailangan natin harapin dahil yan na talaga ang pamamalakad yan ng PBA. At napapansin nila ay makakabuti nga ito para sa liga. Hindi nga talaga maiwasan ni Calvin Abueva na mainis. At nag-post pa nga ito sa kanyang IG account na sinasabi na parang wala na araw bago. Kumbaga, kailangan na lang din niya tanggapin at kaya niya pa naman daw maglaro ng at least 3 to 4 years. Kahit pa 36 years old na nga siya ngayon. Tingin ko mga ka-Sports, meron pa naman talaga ibubugayan si Calvin Abueva at kaya niya pa rin makipagsabayan sa mga bata dahil doon pa nga rin yung lakas at bilis niya. May championship experience na rin naman siya
At sa tingin ko, enough na nga rin yun para at least mabuhat niya nga rin itong Northport Batang Pier para makapasok man lang ulit sa playoffs. Sana nga ay makapag-decide na nga ito si Alvin Tolentino kung saan nga talaga siya maglalaro para at least may makatulong pa nga rin itong si Abueva at Tolentino sa mga lalaruin nila para at least naman makapaglaro nga sila or makapasok ulit sila dito sa playoffs, yung semis at lalong-lalo na sa finals. Kasi nagiging caliber na rin talaga itong Northport Batang Pier. Sadya nababago lang every conference dahil nga napapalitan ng mga players. Kumbaga, hindi man lang sila nag-i-stick or nag-i-stay yung mga player nila kapag 1 year na or yung 2 years na walang trade na magaganap dahil madalas ay na-trade nga ito sa ibang kupunan. Pero para sa inyo ba mga ka-sports, meron pa ba talagang ibubuga itong si Calvin Abueva na ngayon naglalaro na nga itong sa Northport Batang Pier? Or wrong move nga yung ginawa ng Magnolia na i-trade nga siya sa ibang kupunan kapalit nga ni Will Navarro na prone naman daw sa mga injuries?